Okay, good morning. Good morning, everybody. So, I'll move to other things. No? So, as you know, paulit-ulit nating sinasabi na dalawa yung direktiba ng Pangulo sa atin. No? Unang-una, kailangan managot lahat ng involved dito sa anomalyang to. And in the past month, sunod-sunod ang mga ginagawa nating mga aksyon para mapanagot hindi lang yung mga tao sa loob ng DPWH na involved dito, pero yung mga kontratista na talaga nga namang walang tigil na ninakawa ng mga kababayan natin. No? But, aparte dun sa pananagot nila, na eventually, ang inihintay natin lahat, ang inihintay ng buong Pilipinas is makulong itong mga taong to, meron din tayong ginagawa na equally important. No? Kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. So, ngayon na may ICI na, tuloy-tuloy ang kanilang konkretong aksyon para filean ng mga sunod-sunod na kaso itong mga dapat managot from top to bottom. No, nakita naman natin, tuloy-tuloy ang trabaho ng ICI, mabilis silang umaksyon. Meron lang na-refer sa ombudsman this week, and hindi ako magtataka kung meron pang mga bagong mga referral sa mga susunod na linggo. Sunod-sunod na rin ang pagpapatawag nila ng mga nakikita nilang pwedeng makatulong sa kanilang investigasyon. Tuloy-tuloy po yung trabaho ng ICI. Tayo naman sa DPWH, tuloy-tuloy din ang ginagawa natin. No? Para mapanagot hindi lamang yung mga nasa loob ng DPWH, para talagang malinis na natin ang ahensya dito sa mga masasamang taong walang tigil na ninakawan yung mga kababayan natin. Pero yung mga kontratista tulad nila Diskaya, nila Wawaw, nila SunWest, nila Sims, etc. So, kanina umaga, bago tayo pumunta dito, nag-file tayo ng 12 kaso. 12 cases involving 12 projects involving multiple contractors. Ito ay nakuha natin nung tayo umattend sa Blue Ribbon hearing several weeks ago na sinuggest ni Senator Bam Aquino na mag-file sa Philippine Competition Commission ng cases against bid rigging and bid manipulation. No, yung pandaraya o yung pagluluto ng mga bidding sa loob ng DPWH. At nagpapasalamat tayo kay Senator Bam Aquino sa kanyang suggestion na ito. At ngayon, nag-file na tayo ng unang 12 cases against different contractors. I think 6 contractors? 5 contractors. Timothy Wawaw. Nag-file tayo against St. Timothy, SunWest, Wawaw, Sims, at IM Construction. Ito yung mga finailan ng DPWH ng kaso, at alam nyo naman, ang SunWest ay finailan na rin ng ICI sa Ombudsman this week. So, 5 contractors involving 12 projects. At ang hinihingi natin dito sa PCC ay imbestigahan sila against bid manipulation na may kaukulang penalty per contract violation. So, ang gagawin nating strategy dito, we will be filing per contract violation here. No? So, ito yon, no? 3 contracts ng Wawaw, 2 contracts ng IM, 2 contracts ng Sims, 2 contracts ng St. Timothy, at 3 contracts ng SunWest. No? So, ang penalties dito ay for first violation, 110 million pesos per contract. Initial yan, no, for first. Pero yung mga susunod, pwedeng umabot hanggang 250 million per contract. So, ang estimate namin dito pa lang sa 5 contractor na to at 12 projects pa lang na ito, ay 2.3 billion pesos na ang pwedeng patawang penalty sa kanila ng PCC. Kapag nakita ng PCC na talagang merong bid manipulation at bid collusion. Alam niyo naman, si
Diskaya mismo ay umamin sa Blue Ribbon na yung mga iba't iba nilang kumpanya nagmomoro-moro dito sa mga bidding na ito at kasama yon sa mga sinabmit nating ebidensya sa PCC. At una pa lang ito. No, kagaya ng ginawa natin ngayon sa PRC na nagpapa-revoke tayo ng mga lisensya, ang unang 12 contracts na ito, una pa lang ito sa mga ifa-file natin in the coming weeks. And just to give you an example, no? Next slide please. Ang Diskaya from 2016 to 2025, 1,214 flood control projects. Diskaya pa lang yan. At yan ay hindi lang natin isasubmit sa PCC, pero isasubmit din natin yan sa ICI. No, alam niyo naman, ang mandato ayon sa executive order ng ating Pangulo ay past 10 years. No? So, uunahin natin itong mga flood control projects ng mga iba't ibang kontratista. Ito, Diskaya pa lang. At kung papatawan ito ng mga penalties ng PCC sa mga susunod na linggo, susunod na buwan na ipa-file natin, aabutin, Diskaya pa lang, ang estimated naming penalties dito ay aabot na ng 300 billion pesos. Penalties pa lang yan. Ng PCC, wala pa dyan yung iba't iba pang mga kasong ipa-file. Uulitin ko, sabi ng Pangulo natin, kailangan managot lahat at kailangan maibalik ang pera ng taong bayan at isa itong mga kasong ito sa mga paraan para maibalik ang pera ng taong bayan. At hindi kami titigil dito. Sila Yusek Rico, sila Yusek Rafi, sila General Ato, sila nagbubuo nito ngayon at tuloy-tuloy tayo magfa-file against all these contractors. At ulitin ko, itong 300 billion na ito sa Diskaya pa lang yan. Okay? We have the contract amount for the 1,000, you can get it here already. You have the contract amount for the 1,214 flood control projects of Diskaya from 2016 to 2025. It's roughly close to 80 billion pesos. 77.9, so 78 billion pesos. 77.9 billion pesos. Teka, sorry, may yata. 77 billion, tapos ang estimated penalties mo, 300 billion. Ba't nga? Kasi 250 million yon per contract. FC lang yan. Hindi, FC lang, no? So anyway, so yan ang, sigurado kayo dyan, So yari siya, mas magkakita pa yung penalty nila dun sa contract amount na yan. Pero anyway, ano naman yan, no? This is just the maximum, no? The maximum penalty is 250 million per contract. But I guess that depends on how much the contract is, no? So we will leave it up to PCC what the penalties will be. But that is the maximum contract based on the law, on the Competitiveness Act. Malaki yan. 77 billion. Ang laki yan. Ang laki yan. Ganito na ga. Ang budget ng buong Department of Transportation in 2025 ay 80 billion lang. So yung kontrata pa lang ni Diskaya, mas malaki na sa budget ng buong DOTR for 1 year. So, go figure, guys. Okay? 80 billion lang ang budget ng DOTR. Isang buong ayun siya na yun. DOTR na yun, ha? Pag-departamento na pala yung budget. Well, of course, ilang taon din yan. Pero malaki pa rin yun. Okay?